Ayan ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong panglingkod. So today is April 29, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Mr. B sa may Quiapo, Carlos Palangkapuyan Street, Quiapo, Manila. At dadalhin po natin sa may Fatima University Medical Center sa may Valenzuela, MacArthur Highway, Valenzuela po yan, Karuhatan, Valenzuela. Okay, Marulas, Valenzuela. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po, Karuhatan pa lang. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan kung tayo ay pupunta doon yan sa ating pick-up area. Platform na magbigay ng malinaw at mapagkakatiwalaang gabay para sa mga manlalaro at publiko. Lalo na ngayong tumarami ang mga peking online gaming platform. Magtungo sa www.padcor.ph/padcor-guarantee para sa listahan ng mga lehitimong platform na nasa ilalim ng regulasyon ng Padcor. Paalala ni Tech, ang mga illegal online gaming sites ay nagtutrap ng panganib at sumisira sa tiwala ng publiko dahilan para mawala ng malaking kita ang gobyerno. Tayo 19 oras na mga kapuso. So mamaya sa Justice House, Justice Committee sa House, si NBI Director Matibag naman ang haharap. In 80 meters, Yung isa turn sa right articles of onto impeachment Navarro ay yung Street. banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Isa Marcos Araneta, at dating House Speaker Meron Martin eh. Roman. At sabi na po, kinupirma ng NBI, diba, na meron talagang hinire, di umano, Na na assassin. assassin, itong si Vice Na President. kondisyon pag safety na tayo. Pag-checking na guy. Pero meron, yun yung naging breaking news kagabi. Meron. Diba? Meron sinasabi. So ito ay parang madudugtungan. Diyan po naman sa House Justice Committee hearing. Maya-maya lamang, mapapanood po ng live din sa YouTube ng Super Radio Visible. In 40 meters, turn right. Ayan. Yung mga reklamong impeachment dapat kay Vice President Sara Duterte, ito na po mamaya pinag-suggest ng Dumarca. May video daw eh. Panood na natin yung video. Oh, may Zoom meeting yun. Oo. Galit na galit si VP sa nasa tingin. Para sa video. No joke yung kasi kanina, no joke. Tapos nung kinasuhan, ang sabi ni VP sa hindi naintindihan mo lang yung text. In 70 meters, turn left onto Elizondo Street. Tingnan natin, abangan natin, baka meron pang Dito ibang kasi. bagong dati mabibigay si Director. Aminin man o hindi ng mga member ng Kongreso, may magigipit yung pressure ko sa kanila kung paano sila alam ko naman maaari ang magiging election. Mabilis na lang yan. Nakapili niya. Ngayon pa lang may mga gumagapang na. Siyempre, 2028. nag-aalala sila. Continue for 100 meters, then turn right onto Nueva de la Quinta Street. At hindi sila magtagumpay sa susunod na eleksyon. So, political ang decision na ito. Pero ang maganda lang sa nakita ko, kunyari, ang dami ng plenaryo, napatay ito, hindi umakyat ng sinabi. Hindi na natin naparinggan si VP Sara Duterte. Nakita na ng publiko yung mga pangyayari habang siya'y nakaupo, yung pattern sa confidential funds, yung kanyang mga bank records na hindi naman nila dinidinay. At ito yung official po ito, hindi pwedeng sabihin na sinungaling ang AMLAC, sinungaling ang mga Bangko Sentral sa Pilipinas. Sila po kasi nagpalitan ng record dun sa bank. Sinasabi ni Attorney Danao, bilangan pang kumpirma kung yan ba ay talagang ibinigay ng bangko. In 80 meters, turn right onto Nueva de la Quinta Street. Hindi naman yung natin sa akin. Ito marami. At yung mga kumpanya kung saan direkta na sasakot ang kasama baka sabihin na lang, ina-invest na yan.
nagdesisyon ako ang mag-asawa para mabuksan ang records nila. Pero ang tututo sila dyan dahil nasa batas yan. Karapatan ng tagapunan ng mga May daanan po dyan? Yes. Ay, kakanan no, no? Kahit sila nagtama. Ano yung nature kasi ng mga negosyo na yan? Aalamin din, di ba? Ano ba yung naging palitan doon? May pumapasok ba na pera? Kaya kung ano man ang maging kapalaran dito sa impeachment proceedings, parang ang dating ngayon ay nasa court of public opinion. Yun na nga. Publiko na kayo po, maging matalino sa panahon. Huwag yung kunyari, nasa ganitong In site 70 kayo, meters, turn nasa right, kabilang then in site 40 kayo, meters, ay you will arrive paniwalaan at your na destination. nakikita niyo, naririnig, hindi yung magiging magandang desisyon sa mga ginagawa. Ay, hindi makiihi ako. Iihi na ako. Hindi lang kay Bibi sa lahat. Sa lahat. Sabi nga sa'yo, hindi pwedeng pag-usapan mo ng impeachment dito sa nakakalimutan mo yung blood controls. Hindi pwede. Sabay dapat siya. At transparency. Generation sa mga politiko. Dun sa... SK pa lang ha, 20%. Alam mo, ano pa sinasabi SK, ginagawang training ground na. Training ground ng mga politiko. Hindi natin nilalahat, pero Ano ba yun? Ayun ang ebidensya. halos ha. Halos. Kung hindi ka mag-anak ng mga konsehal, mga congressman ito, mga SK natin, may allowance din po sila. Ito yun. Ang sabi kasi, di ba, ang SK partner ay para talagang training ground, pero hindi naman sana maging Sa training likod ground. bayan, Oo, hindi sana sa pagkakurakot ng boto ng bayan, kundi sa paglilingkod ng totoo para sa bayan. Maganda nga naman masimulan, di ba, yung hard to serve habang ikaw ay bata pa at may energy ka pa. Di ba? Kaya lang, na nakikita kong sistemang bulok kasi. na corruption hindi agad ang natututunan. Oo, hindi naman inaayos dahil sila din ang nakikinabang, di ba, sa mga batasan na nagpoprotekta sa atin, di ba? Oo. Mismo, sabihin na natin, mismo ombudsman na nakikwestiyon pa noon, di ba, doon sa mga kaanyasa o dapat hindi nagpoprotekta sa bayan. Eh ngayon, parang nakukulaan yan dahil si Ombudsman Rodriguez, di ba? Ganun ba? Parang ito, ang loyalty dapat ng bawat Pilipino sa ating bayan. Sabi sa Dapat mga measures na yan na ginagawa, parang hindi din naman sabi sa atin, Makiihi ako, 5 pesos. Grabe talaga itong mga to. sa corruption. Padir lang, ay ano lang naman sa kanal din. Inangkin na lang sa parang kanila. Meron pa doon po. Ito tayo magagawa eh. Iniktitan. Hina ako eh. So, kinakailan ngayon ulit palakasin natin kung saan dahil In 40 meters, turn right. ang tunay na yan. Marami. May mga politiko dinadaya ang salin. May mga politiko na ini-exaggerate. Ang problema, pag kumpara mo na sa ibang dokumento, like yung bank record, hindi nagtutuloy na ito ang naging yaman mo, pero hindi mo dineklara. Ngayon, ano sinasabi sa salin? Alam mo ba na hindi pwedeng questionin yung pagbukas ng salin? Dahil pag ikaw ay nag-apply ng salin, meron siyang bago pirmahan, meron siyang mga 2 paragraph sa huli na pag pinirmahan mo ang salin mo, hindi ito confidential. You have Ibibigyan arrived at mo your ng destination. kapangyarihan ang lahat ng ahensya ng gobyerno na hihingi nito na ito'y isang andun, nakalagay ito. Kaya yung mga ibang politik na tatakot sa salin na wag sa publiko, malalaman kasi detalyado yung detalyado yung anong utang palagay ito. Good morning po. Yung mga hindi naka-register under Fortis mo, average worker sa PIN natin, no? Tayo yung nagbabayad ng electric bill nung mga naka-register under ng Fortis. So automatic po, with lifeline rate, pinabawas na yan, dagdag na yan sa ating electric bill. So kumbaga tayo ang magbibigay ng ayuda sa kanila na dapat kumpanya sana ang nagbabayad dyan. Likewise, pareho lang po yan sa senior citizen discount. Bibigay nilang senior citizen discount, tayo, average Filipinos, nagbabayad. Lahat po yan. Even po sa mga pang-areas, parehas po yan. Ano yan? Dapat din sa universal charges, di ba?
Yes po, yung universal charger, binabayaran in po the natin yan. partner, ito yung gusto kong maintindihan, yung program with all, yung feed-in tariff allowance na Yes tinatawag. po. Kasi ito daw ay yung programa Continue na straight in this nagsusuporta sa mga traffic light. renewable energy. Diba? Katulad po, ng mga nasa- proyekto ng solar. Wind, Nasa na yung biomass. renewable energy? Parang sa akin lang ito paano mo talagang papaganahin yan kung maapektuhan yung overall na kumikita katulad po ng Meralco na, di ba, nagtitigil sa magkalakas ng klase ng taxes para po sa mga consumers nila. Oo. Gusto mo bang mag-transfer talaga sa solar? Hindi ko sabihin yung gano'n, di ba? Pero meron silang mga proyekto. Opo. Yung pitbull po na yan, para nga bad ating RE, no? So, binabawas yan sa bawat consumers. Ang problema po natin dyan ay, number one, paano yung allocation of funds? Kaya tinatanong for instance, asan yung mga projects? No, nakolekta na sa consumers, nasa kanila na ang pera, inallocate na nila yung pondo, pero bakit parang hindi pa rin natin maramdaman yung mga RE projects? Pangalawa, madam, dyan po sa people na yan regarding RE, meron ulit JEA all. Yun No. nga, parang... Ano naman yun? Yung JEA all, di ba parang redundant? Ano yung Jaya All naman? Clean Energy Option Allowance. Opo. So, sa JEA all naman po, yan naman po lahat ng mga magiging magkakaroon sila ng allowance. So, parang to encourage daw mga companies to go into renewable energy. Meron na ba? Binabayaran po yan ng mga consumers. So, ibig sabihin, wala pang proyekto, papasok ka pa lang, I-encourage ka pa lang. consumers, sinigil na. Pero sa monitoring nyo, meron na ba na kumpanya na green, JEA all. Jaya All? Kaka-implement lang po yan, sir. And according sa DOE, meron naman daw po. So, it's merely implemented just this January po na implement yung JEA. Sinisingil na sa mga consumers yan. And we're still monitoring for more development sa RE. Pero if that's a big question sa inyo, asan na Continue yung straight in this traffic light. JEA all package program with all na ito. Pareho po sila for clean energy or renewable energy projects eh. Bakit hindi nilang pinag-isa? Bakit parang Pag redundant? pinag-isa mo, malaki rin. Sabihin ko, Kaya pinutol para maliit kunyari. kunyari, yun na nga eh. Diba? Parang in-unbundle, yun nga yung problema, yung bundling. Yun ang ano ko. Na ngayon, pag in-unbundle mo, na-detalye na yung sigil. Napagtataka ka na Pare-pareho halos. lahat tayo nagsisikap na may pambayad ng kuryente. Pero napupunta lang dun sa dapat diba? Itong lifetime rate ang isa pa sa pinaka-controversial. Kaya- Kasi binigay, dapat na yung gobyerno ang magbayad yan. Ba't bibigyan kami sa akin, di ba? Mayroon pala eh. Huwag na tayo matuwa kapag merong May budget ang DSO. Diba? May budget ang ibang mga departamento at komisyon. Kasama pa rin pala tayo sa electricity sa tumutulong. Opo, sir, kasama po tayo. Kami pala ng pera tayo nila. sa kumakalampag sa kanila. So actually, remind them of their mandate ng ating regulators, oversight ng ating Congress and sa Senate. So at the same time, kasama tayo sa nag-educate sa maraming mga consumers ng Pilipinas para malaman nila paano nga ba, how does the energy sector works from generation, transmission, Ito nga, no? distribution, yun, hanggang po dyan sa mga passport charges. Sir Nick, itong bill shock na ito, dapat ba nangyari ito? Sabi wala pa rin yung crisis sa ano eh. Ang isa sa mga sinisisi itong forex na ito sadsad na naman ang piso sa dolyar. Opo, katulad na po yung nabanggit ko kanina, yan po yung yearly rate na naririnig natin. Kada taon na lang, tumaas ang presyo ng kuryente because of the cleaning of power supply, because of peso valuation, because of fuel prices. On a yearly basis, yan na po ang naririnig natin. It's convenient, it's short, it's media friendly. But we can Continue straight in this traffic light. sabi mo nga, kaibigan, dekada na to. Ibig sabihin, alam na natin. Kung tatanungin natin sila pabalik, every time that the peso valuation is going good, every time that there's a rollback on fuel prices, is there a rollback
Okay, teka, ito. Meron pa raw bago, sabi ni Sino 255, yung aming listener dito. Apply credit. Bago ba yun? Yung applied credit mo is doon sa view na distribution utilities ang nagpapa-implement yan. So mostly sa private utilities po pinapa-apply. Okay. Hindi tayo dapat nag-ano. Yun sa applied credit kasi sa program naman na pwede mong applyan para hindi ka tumulan. So para sa dati Hindi mapatulan. Pero sinasabi agad ng kumpanya pag ginawa siya pa yung singili nila. Pinapatupad lang nila. Collector lang kami. Mangolekta lang kami ng bayarin. Apo. Kung titignan natin to na hindi nila dapat sana tignan na gano'n, tututusin, hindi na sila collector. They are the managers of the energy sector sa distribution po. Katulad ng Meralco, katulad katulad ng district operative. So, ang trabaho po nila is to manage. Manage nila yung singil, manage po nila yung trade, manage yung consumers, at sila rin po yung gumagawa ng paraan na para ganun sa effective at efficient sana yung ating mga distribution. Ano naman ang average sa Pilipino mo? Nasa batas na yun. Yun, kaya po ang laban sa Kongreso, sa Senado, kailangan pa po talaga yung tira. Hindi na siya Continue straight in this traffic light. Hindi lang po sa pa, pero more on profit-centered na batas rather than consumer-centric. Okay. Sir, ito lang. Kung sakali na, halimbawa, sinasabi kasi, di ba, na kaya rin siguro ganito dahil private ang may-ari mo, nung, halimbawa, Meralco, iba pang mga, sa areas din, parang, ang maganda ba ibalik ito sa gobyerno at kung kaya ba, mas magiging maganda ba pag sa gobyerno talaga fully ang electricity natin nakasalalay, nagpapatakbo? Currently, hindi pa kaya ng gobyerno at wala kakayahan ang gobyerno na patakbuhin. Hindi natin alam kung the future ay makakaya ni government. But currently, the government has no capacity to run an energy sector. Ang kailangan lang po natin, hindi ibalik sa gobyerno, pero a stronger regulation, a stronger regulatory body, and a better oversight coming from our Congress and Senate. Yun po yung mas kailangan natin. Maraming salamat sa pagpaliwanag. Salamat. Maraming salamat po, Sir Isam. Exator Junior, Chief Advocate, Partners for Affordable and Reliable Energy of Ali. Oras natin mga kapuso, alas 9:47. One-on-one. Walang personalan. PCWB, Balita, Kokomo. Mga kapuso, ako po si Melon del Prato. Salamat mga kapuso sa inyong gising na gising at buhay na kamalayan sa mga usapin ng Continue bayan. straight at the first Magkakapuso traffic tayo light. mula Then, umaga in hanggang 500 gabi, meters, araw-araw. into the Dahil roundabout. dito sa Super Radio DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. What if your phone will be your front row seat? Playtime Entertainment launches PT Idol, Continue for 500 meters, then enter the Monumento Wonderful Circle and take moment the here. second where exit. talent takes the spotlight. Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness. Ang galing! Ang matagalan. Harap tayo naman. Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, we'll home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy In saving. 300 Everbest meters, from enter the Everest. Monumento Circle and take the second exit. Quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. The journey to crown the next Miss Universe Philippines begins. Playtime Entertainment presents Miss Universe Philippines 2026, celebrating Filipina confidence and excellence. Follow the journey on Playtime Entertainment Facebook. Playtime Entertainment, born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness. Yung right na nito, Meron kaming iba. doon ako sa kinalaman at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta like sila, Right, men. De kalidad at
bar na malapit sa'yo, may fried chicken at roasted chicken. Kaya may choice ka, depende sa trip mo. May chicken bowl din kung gusto mo ng quick and convenient na option. Kaya, tara na! Tumaan sa 5-star. Yan ang paborito mo at i-enjoy ang chicken cravings mo. 5-star In 100 chicken na. meters, enter the roundabout. Yung right na dito. Meron kaming iba. Halimbawa ng chairperson na let's vote now. Let's forget about the box. Let's vote now. Do you think na yung threshold ng probable cause can easily be hurdled? Yes, definitely. Definitely. From what we know from the press releases as well as our personal investigation of that, merong probable cause na. At sinabi ko nga sa isang interview na ang probable cause ay really sa any of the three articles. So, pag meron na napruebang probable cause, for example, sa disbursement of the confidential funds, may probable cause doon at na-convict ang respondent, si VP Sara doon, pwede na i-stop na yung dalawa pa. So, if gotten well, pwede lang i-stop na yun. Talagang ginawa kay Corona. Remember? Yes. Si Corona, tatlong In 50 articles of meters, exit the roundabout onto impeachment MacArthur yata Highway. nun. At kung nakita nila sa may and violation, i-stop na ng Senate ang trial at kinonvict na si dating Chief Justice Corona. Pero in terms of gaano kaseryoso itong hindi pa nadidinig na complaint, which is the threat to life, ano po? Continue for 2 kilometers, then you will arrive at your destination. Diba? Kailangan mag-usapan ito. Kailangan, in fact, sabi yata ng chairman, the chairperson, yan ang yun yata ang tatalakayin ngayon, no? Yung threat, no? At may definition naman ng threat, no? At under the revised penal code, meron definition yan. Alam naman ng lahat yan. So, ang mangyayari dyan is kung nakita niya may probable cause din doon, there is a matter of proof, no? Ang proof would be by way of video footages. Self-explanatory po naman yan. And that can be established by way of electronic evidence rule in the Supreme Court, which has obligatory applications sa House hearings. No? So, madaling ma-establish yung probable cause dito sa threat na binigay ni Sara. Kitang-kita naman natin ang Oo, napanood naman yan ang Pilipinas at ng buong mundo. Before we jump into the NBI, kailangan na po natin ilabas ito isang mabilis nating time check, no? Oras natin 9:52. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang upo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Samantala, nakikita po natin no, bago magsimula ang hearing, isa-isa po na pong dumarating yung mga miyembro ng House Justice Committee. Nakita na rin po natin si NBI Director Melvin Matibag, also present na rin po ngayon, ready na humarap sa House Justice Committee. Attorney, balikan natin yung NBI, no, dahil sila na ang magiging focus of the discussion ngayon with regard dun sa threat nga na ginawa ng Vice Presidente. Anong maaaring itanong sa NBI na hindi masasabihan ang Justice Committee na probing questions na yan, hindi na ito bahagi ng mga dapat tinatanong just to look for probable cause sa isang impeachment hearing? ang kailangan ng NBI Director ba ang darating? Okay. Susugin lang niya ang mga procedures ng authentication ng video footage at since he's supposed to be an expert or probably is an expert IT guy or then he has to present the authentication evidence for that particular footage. So ang mangyayari dyan would be there should be personal knowledge of downloading the footage as well as the process of processing and collating the video footages as well. Ginamit po namin yan, inabla po namin ng si Tuloy. Kami nasa MAD noon, ginamit po namin yan at admissible evidence po rin yan. Opo. Gusto rin po kasi malaman kung ano na nangyari dun sa investigasyon ng NBI regarding dito sa threat ng Vice Presidente. But if they do that, hindi po ba outside the purview na yan ang impeachment? Continue straight at this traffic Ang light. mangyayari po dyan, probably be the director will present his report, the findings. Wala lang probing question. Isusumitin na lang niya sa Committee on Justice and the Justice Committee will just simply evaluate whether that's part of the probable cause and therefore it will take in consideration as an evidence. Opo. Can he or can he not disclose
establishment sa impeachment hearing right now ng Committee on Justice. So hindi sasabihin ni Director na kung may privacy Continue straight aspect on hindi first ko pwede traffic gawin yan. light. Then Pwede inform ilabas yan, police hindi niya turn masasabi right yan of kasi destination. inatasan siya ng gobyerno na investigahan yan. Ang dapat yung report niya, bigay na niya sa House Committee on Justice. Wala na siya pag-alilangan ng daan. Kahit na medyo mababa po yung hurdle to establish a probable cause dito sa threat against officials. So, sa kabila po na may state of calamity Cagayan de Isabela, hindi pa umaabot sa panganib ang sitwasyon natin, engineer. Sa mga irrigation areas po natin, okay po ang Okay pa sila. Ang problema natin yung mga walang irrigation. Yan po yung mga walang irrigation po. So yung problema po natin. Kaya, lagi namin panawagan po na sana, gabihan po yung malayo sa po pagkuraan magtayo ng irrigation po na solar pump. Ang regular po ng irrigation, ng bumper per hectare. Okay. Pero kapag solar pump po, 250,000 na hanggang 200,000 pesos per hectare. Madali po mag-gawa ng solar pump. Saka, nakakatulog po talaga yan. Regulate namin sa gobyerno na sample. Talaga solar pump. So, doon kayo nakatutok halos lahat puro solar pump kayo. In 200 meters, you will arrive at your destination. Mura na yung pagpapakot ng gato. Okay. Ay, mas Sige. Engineer Gillian, balitaan po tayo ha. Ingat po kayo. Engineer Antonio Gillian, Administrator, National Irrigation Administration. Ayun, solar pump na ang kanilang direksyon dahil mas mahal pagtatayo ng dam. Sana yung budget lang talagang maiabatan para magawa na. Kasi Agad-agad na. syempre, hindi naman yan overnight part sila magagawa. Kailangan pa rin tayo makakain, wala mga tanim. Punta na agad natin Elizabeth Daniel Bali! Sitwasyon, baka marang ilang minuto bago ang pagbubukas ng impeachment hearing ng House Committee on Justice. Alamin na natin, Isa Avendaño, Umali. Morning. Alas 10 ng umaga muli ipagpapatuloy ng House Committee on Justice ang kanilang impeachment proceeding para ito sa mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Ito na yung sinasabing finale ng impeachment hearing sa komite kung saan pagbubutuhan na kung may probable vote pa ang mga reklamo para umusad. Inaasahang tututok ito sa aligasyong pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ingat po, God bless po. Salang sa Regulatory Watcher of the National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matiag na dumating na dito sa Cable Center ng Kamara. Inaasahang nga dadalhin niya yung mga dokumento, record, literato at iba pang mga nakalap sa kanilang ginawang pagsiyasan sa issue. Matatandaan na noong November 2024, sa isang video interview, sinabi ni Duterte na may kinausap siyang tao na papatay umano kay Pangulong Marcos at iba pang sakaling may mangyari sa kanya. Ang NBI ang naagad sa magsiyasat dito noon habang sa ikatlo di kaapat na Arriving in 3 minutes at 10:02 a.m. yung This tinawag route na is field toll threat free. o field block ay kasama sa ground. Samantala, inaabangan din kung mapapakita sa hearing si Vice President Duterte lang naman sinasabi ng Then in Justice 10 Panel meters, na turn bukas right sila kung onto dadalo ang Macarthur pangalawang Highway. Pangulo pero hindi naman sa inoobligahan na pumunta. Samantala, unti-unti na rin dumarating yung mga miyembro ng Yan, so good afternoon po. habang may Ah, ilang miyembro ng civil society. ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po. God bless po. Ano po.